Magandang araw sa iyo. Okay, natanggap ko na yung mga source material mo at alam mo habang binabasa ko itong balangkas ng teolohiya, may isang malaking ideya na talagang tumatak sa akin. Oo, ano yun? Hindi lang siya parang listahan ng mga tipan o covenants, para siyang kwento. Isang kwento ng pagbabago ng pagkakakilanlan, parang evolution ng identity. Oo, tama. Titingnan natin kung paano ayon dito sa mga dokumento, nag-evolve yung relasyon ng tao sa Diyos. Mula sa pagiging isang takot na alipin, tapos naging isang nagpapasalamat na tinubos, hanggang sa dulo, naging isang ganap na anak na may kapamahalaan. Yan ang core journey na susundan natin. Ang ganda ng pagkakakuha mo. Iyan mismo. Iyan ang puso ng framework na to. Hindi siya simpleng timeline ng mga kasunduan. Hindi nga eh. Isa siyang progresibong paghahayag kung paano unti-unting lumalalim yung ugnayan. Magsisimula tayo sa isang relasyon na pinamamagitanan pa ng mga anghel, ng mga batas na nakasulat sa bato. Okay. Tapos dadaan tayo sa isang mas direktang ugnayan sa pamamagitan ng anak, sa sakripisyo niya. At magtatapos tayo sa pinaka-intimate na yugto, yung batas na isinulat na mismo sa puso sa pamamagitan ng espiritu. Handa ka na bang himayin natin to? Game. Sige, unahin natin yung simula ng lahat, yung nasa unang column, ang unang tipan. Sa term na ginamit sa sources, Chot Yonyak, nakakabit ito sa Yulpov o kautusan. Oo, sa kautusan. Teka, ang unang tanong ko dito, kung ang layunin pala ng kautusan ay paghatol lang at hindi pagliligtas, parang sinadya siyang mag-fail. Bakit kaya ganun ang disenyo ayon sa pananaw nito? Diga, parang medyo malupit. Isang napakahalagang tanong yan at ayon sa framework na to, bale sinadya nga yung disenyo. Talaga? Oo. Ang layunin ng kautusan, gamit yung terminong Jongje o Jongjo na paghatol, ay hindi para maging hagdan paakyat sa langit. Ang layunin niya ay maging isang salamin. Isang salamin. Ibinigay yan, ayon sa sources, sa isang napaka-impersonal na paraan. Mula sa Diyos, dumaan sa mga anghel, kay Moises, bago pa sa mga tao, kasi ang purpose ng salamin ay para ipakita sa'yo na may dumi ka sa muka. Hindi yung salamin ang maglilinis sa'yo, pero siya ang magsasabi sa'yo na, uy, kailangan mong maglinis. Okay. So, ito yung salamin at sabon analogy. Ang kautusan ng salamin? Tama. Saka nagpapakita ng dumi pero hindi siya yung sabon na panlinis. Okay, makes sense. At dahil dito, ang resulta ay isang partikular na uri ng relasyon, no? Binanggit sa mga tala mo ang Chongyong o Jongyang. Ang salin, espiritu ng pagkaalipin. Anong pakiramdam ng mabuhay sa ilalim niyan? Well, isipin mo na lang yung isang empleyado na takot sa boss niya. Oo. Bawat galaw niya kalkulado. Sinusunod niya yung bawat rule, hindi dahil mahal niya yung kumpanya o naniniwala siya sa misyon, kundi dahil takot siyang masisinte. Takot lang? Ganyan ang espiritu ng pagkaalipin. Ang motibasyon ay takot sa parusa. Yan yung kalagayan ng pagiging nasa ilalim ng kautusan. At yung simbahan na nabuo sa kontekstong to, ayon sa mga tala, ay tinatawag na Kwangyakyohe o simbahan sa ilang. Simbahan sa ilang? Sila raw yung simbahan na inilarawan sa Aklat ng Pahayag na parang isang babaeng naghihirap sa panganganak, nagsisilang sa anak na siyang maghahari. Okay, so kung ang unang tipan ay parang isang salamin na nagpapakita lang ng dumi, parang bitin, di ba? Natural na itatanong ng tao, saan ngayon yung sabon? Eksakto. Dito na siguro pumapasok yung konsepto ng shiptyaga o ang krus, tama ba? Ito na yung unang yugto ng bagong tipan. Eksakto. Kung ang unang tipan ay tungkol sa diagnosis ng problema, ang krus ang simula ng solusyon. At mapapansin mo agad yung radical na pagbabago. Una, sa paraan ng paghahatid. Paano? Hindi na to dumadaan sa mga anghel at kay Moises. Ang istruktura ay nagiging mas direkta. Mula sa ama, diretso sa anak,
na tinutukoy dito bilang yung unang buhesa o buhesa na paraklet o tagapamamagitan tapos diretso na sa mga tao. Wow, mas personal na. Mas naging personal ang ugnayan. At dahil mas personal, nagbago rin yung mensahe. Mula sa paghatol, naging Nagbago yung focus mula sa Zhongzhe, yung paghatol, patungo sa desok o desok, na ang ibig sabihin ay pagtubos. Dito na pumapasok yung kapatawaran ng kasalanan. Ah, okay. Ang pangunahing konsepto ay hindi na batas, kundi unhe o biyaya. Kung dati ang tanong ay, sinunod mo ba ang mga utos? Ngayon ang tanong, tinanggap mo ba ang regalo? Malaking pagbabago sa paradigm. Wow! Sandali, yung analogy na binigay sa source mo, ang simbahan sa ilang ay parang ina na nanganak sa anak. Oo, Tapos, ang anak naman sa krus, sa pamamagitan ng dugo niya, ay parang nanganak sa simbahan na nobya niya. Grabe! Ang ganda ng cyclical imagery na yon. Hindi ko nahuli yon sa unang basa. nakakatuwa na napansin mo yan kasi isa yan sa mga pinakamalalim na ideya sa balangkas na ito. Merong napakagandang symmetry. Oo nga eh. Yung simbahan sa ilalim ng kautusan, naghanda siya ng daan para sa anak. Pagkatapos, yung anak, sa pamamagitan ng gawa niya, siya naman ang nagtatag ng sarili niyang templo. Hindi na gusaling bato, kundi yung katawan niya, na tinatawag sa sources na Adel Sangjon o anak bilang templo. Okay. At dahil dito, yung relasyon ay hindi na nakabatay sa takot. Kung yung krus ang sukudulang pagpapakita ng pag-ibig, ang natural na tugon ng tao ay hindi na takot kundi pag-ibig din. Ito ay isang relasyong isinilong mula sa pasasalamat. Sige, malinaw sa akin yung paglipat mula kautusan patungo sa biyaya. Mula sa paghatol, naging pagtubos. Pero habang tinitingnan ko ulit tong chart, teka, hindi pa pala tapos ang kwento. May pangatlong column. Ah, oo. Ang Sangyong Ebob o Batas ng Espiritu. Tila isa itong mas mataas na antas. Hindi lang simpleng pagpapatuloy. Anong nangyayari dito? Dito talaga lumalalim at nagiging mas komplikado yung teolohiya ng mga materyales. Kung yung unang yugto ay pagkilala sa kasalanan at yung ikalawa ay kapatawaran sa kasalanan, itong ikatlong yugto, ito'y tungkol sa pagtatagumpay laban sa kasalanan. Pagtatagumpay, okay. Yung banal na espiritu na tinatawag ditong Songyong Hananim o ang Diyos Espiritu, siya mismo ang nagiging batas. Hindi na siya listahan ng utos sa labas, kundi isang buhay na presensya sa loob na gumagabay. Lumawak na naman yung istruktura. Paano? Mula sa Ama, papunta sa Anak, pagkatapos sa banal na espiritu na tinatawag na ngayong ikalawang buhesa o paraklet at saka lang sa mga tao. At dahil dyan, nagbago na naman yung layunin. Mula pagtubos, naging Junbop o Junbyop na pagsunod sa batas. Teka, hindi ba parang bumalik tayo sa kautusan? Magandang tanong yan kasi madaling malito dyan. Ang pagkakaiba ay nasa motivasyon at kapangyarihan. Okay. Ang pagsunod dito ay hindi na dahil kailangan o dahil sa takot, kundi dahil sa isang panloob na pagbabago. Ang susi dito ay yung konsepto ng childi o katotohanan. At yung espiritu na kaakibat nito ay hindi na pag-aalipin, kundi yang jaya iyong o yang jaya iyong, yung espiritu ng pag-aampon. Espiritu ng pag-aampon. Paano natin yan gagawing mas konkreto? Anong itsura niyan sa totoong buhay? Parang ganun. Ang pinakamagandang analogy siguro ay ito. Yung espiritu ng pagkaalipin ay parang empleyadong sumusunod sa boss para di matanggal. Okay, takot. Yung espiritu ng biyaya ay parang isang taong tinulungan ng isang mayaman kaya nagsusumikap siyang suklian yung kabutihan. Utang na loob. Okay, may utang na loob. Pero yung espiritu ng pag-aampon ay parang isang anak na tumutulong sa family business. Ginagawa niya yun hindi dahil sa takot o utang na loob, kundi dahil alam niyang para sa kanya rin yun. Bahagi na siya ng pamilya. Iba yung motivation. So hindi na kailangan, kundi nais. Eksakto, ang kalooban niya at ng kanyang ama ay nagiging isa. Kaya sinasabi sa mga tala na ang espiritong ito ay naglalagay sa isang tao sa ibabaw ng kautusan. Naintindihan ko yung konsepto niyan. Pero sa praktikal na buhay, teka, hindi ba delikado yan? Baka isipin ng iba, dahil may espiritu na ako, pwede ko nang gawin kahit ano. Paano binabalanse ng mga dokumento mo yung kalayaan at responsibilidad sa yugtong ito?
Napakagandang punto niyan at nililinaw yan sa framework na to. Ang pagiging nasa ibabong ng kautusan ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa kautusan Okay. ng Diyos. Hindi mo na kailangan sabihan na huwag kang papatay kung ang nasa puso mo ay pag-ibig sa kapwa. Gets. Ang Espiritu mismo ang nagsisilbing gabay at preno. At dito napapasok yung pinaka-espesifikong bahagi ng mga tala. Yung mga simbahan na nabubuhay sa ilalim ng batas ng Espiritu lalo na sa mga huling panahon. Dito sa huling bahagi, parang nag-zoom in tayo bigla, no? Mula sa malawak na konsepto ng kautusan at biyaya, biglang napunta tayo sa isang napaka-espesifikong grupo. Tama. Magsimula tayo sa Piro Sashingyohe o Piro Sasingyoho, ang simbahang tinubos ng dugo. Bakit kaya ganito kalaki ang bigay diin ng sources mo sa grupong to sa dulo ng panahon? Dahil ayon sa balangkas na to, sila yung kumakatawan sa sukdulan ng ikatlong tipan. Sila ang mga tinatawag na Iginjadel o Iginjadel. Ang ibig sabihin niyan, mga nagtagumpay. Mga nagtagumpay. Hindi lang sila pinatawad sa kasalanan, aktibo nilang pinagtagumpayan ito. Pati na rin si Satanas sa pamamagitan daw ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patotoo. Sandali, ang dami nating bagong terms dyan. Mga nagtagumpay, tapos may mga nalalabi o namunjadel, at tungkod ng bakal o choljang konse. Paki-unpack nga natin yan. Ano ba ang eksaktong pinagtagumpayan nila ayon sa sources? Sige, magandang ihinto natin dyan. Yung mga nagtagumpay o Iginjadel, sila yung core group. Sila rin yung mga nalalabi o namunjadel, yung natirang tapat hanggang sa huli na bubuhaying muli o babaguhin. Okay. Ang pagtatagumpay nila ay nagbibigay sa kanila ng autoridad na sinisimbolo ng tungkod na bakal o choljang gonse. Termino yan mula sa aklat ng pahayag na nangangahulugang pamamahala sa mga bansa. Wow. Sila raw ay makikibahagi sa paghatol kay Satanas at sa pagtatatag ng 1,000 taong kaharian. At yung pagbuhos ng banal na espiritu na tinatawag na maaga at huling ulan ay direktang inuugnay sa pagpapalakas sa grupong to. Napakadetalyen at napaka-focus sa end times. At may isa pang Chotegewe o Chotagyohe, ang simbahan ng Kandelero. Subgroup ba to ng nauna o ibang-iba? Mukhang ipinapakita ito bilang isang napaka-espesifikong subgroup. O marahil yung pinakaaktibong bahagi ng simbahang tinubos ng dugo sa isang partikular na panahon. Sa anong panahon? Ito raw yung simbahan na kikilos sa panahon ng Majimakhan-ire o Majimakhan-ire na nangangahulugang ang huling 1 linggo. Isang terminolohiyang propetikal. Sila raw ang tatanggap ng sukdulang pagbuhos, yung huling ulan ng banal na espiritu. Okay. At ang pinakamahalaga, sila ay kinikilala bilang ang simbahan ng Tuchingin o ang dalawang saksi na binabanggit sa pahayag. Sila ang magbibigay ng pinal na patotoo bago ang wakas. So malinaw na yung buong balangkas na to ay hindi lang isang theological na mapa ng nakaraan, kundi isa ring propetical na blueprint para sa hinaharap. Grabe. So, kung susumahin natin yung buong paglalakbay, no, sinundan natin ang isang landas na nagsimula sa tipan ng kautusan na nagdulot ng takot, Tama. patungo sa tipan ng biyaya na nagbunga ng pag-ibig at pasasalamat, Oo. at umabot sa kasukdulan sa isang tipan ng katotohanan at pag-aampon, kung saan yung mga mananampalataya ay hindi lang basta sumusunod, kundi aktibong nagiging mga nagtagumpay. Isang napaka-organisadong paglalaruan mula sa pagiging alipin sa pagiging tinubos hanggang sa pagiging anak at tagapagmana na may misyon. Tama. At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking larawan, yung framework na to ay nagpapahiwatig na yung mga tipan, hindi lang sila historical events na nangyari noon. Oo, hindi lang history. Pwede ring itong tingnan bilang mga posibleng yugto ng personal na espiritual na paglago ng isang tao o ng simbahan sa kabuuan. Ang tanong ay, sa anong yugto ka nabubuhay? Nabubuhay ka ba sa ilalim ng mga panlabas na alituntunin dahil sa takot? O nabubuhay ka ba sa pasasalamat para sa biyaya? O umagot ka na ba sa yugto kung saan ang espiritu na mismo kang gumagabay sa'yo mula sa loob na nagbubunga ng kusang loob na pagsunod at pagtatagumpay? At para sa iyo na nakikinig,
Habang pinag-iisipan mo ang lahat ng ito, narito ang isang huling ideya na pagnilayan. Nagtatapos yung mga dokumento sa isang napaka-espesipikong larawan. Ang mga nagtagumpay, ang dalawang saksi na may aktibong papel sa mga huling araw. Ang tanong na idinudulot nito ay hindi lang tungkol sa pag-unawa sa balangkas na ito, kundi kung saan mo nakikita ang sarili mo sa loob ng pag-usad na ito. Ang hamon na inilalatag ng ganitong pananaw ay hindi lang para alamin kung nasaan ka sa paglalakbay, kundi para tanungin kung saan ka patungo. Ito ba isang blueprint lamang na dapat hangaan o isa itong paanyaya para sa isang mas malalim na pakipagkolaborasyon sa espiritu na may layuning magtagumpay? Iyan ang tanong na iiwan namin sa inyo.